Sa kabilang banda, nagpapasalamat si Sandara. Kung hindi dito'y baka nasa kalsada pa rin siya. Kaya masasabi niya na hindi naman ganun kasama ang binata. Kahit paano ay may puso pa rin ito. Kakarampot nga lang. Stop glaring at me. Sandara, kumain ka na't sasama ka pa sa akin. Ha? Saan? In my office. Kailangan ko ng temporary assistant. Kaya isasama kita. Nang mabasa ni Axos ang balak na pagtutol ni Sandara ay kaagad siyang nagsalita. No buts, you will come with me because I say so. Saka mabuti nito kaysang nandito ka lang sa bahay. Pero baka may makakita sa akin, kabalong sad ng dalaga. Hindi pa siya handang makita ng pamilya niya. Kailangan pa niyang umisip ng paraan para makakuha ng ebidensya laban sa stepsister niya. Tumikim si Axos. Hindi mo kailangang mag-alala dahil kasama mo naman ako. Hindi ko hayaang maski langgam ay masaktan ka. Papatayin ko siya. Naglabasan ng tubig sa ilong ni Sandara sa narinig. Akala niya sa palabas lang nangyayari ang ganito dahil sa gulat. Sorry, napaubo pa siya na nakitang lalamunan niya. Pagkatapos kumain ay sumabay na siya kay Axos para sumakay sa sasakyan. Where are you going? Madilim ang mukha nito nang makitang pasakay siya sa van kung nasa ng mga bodyguards nito. Sasakay? Hindi ba isasama mo ko? Oo, isasama kita pero hindi ko sinabing sumakay ka sa... Hinilat ni Axos ang sentido at bumaga ng hangin. Parang inis na inis ito. Dito ka sa tabi ko, sasakay, Sandara. From now on, hindi ka lalayo sa akin. Pumasok ka na. Pinagbukas pa siya nito ng pinto. Ano bang masama sa ginawa niya? Nag-iingat lang naman siya. Baka mamaya sipain niya ito kapag sumakay siya sa sinasakyan nito at tumabi dito. Ilang na ilang siya habang sakay sa kotse. Hindi pa naman kasi sila nagsolo noon at nagtabi ng ganito kalapit. Magkahiwalay kasi sila ng sinakyang chopper noon. Alam niya na napakayaman ng pamilya de la Cuesta. Pero minsan hindi pa rin niya maiwasang malula sa yaman na meron ng pamilya. Ang laki ng Z-building ng mga de la Cuesta. Ilang nagtataas ang building ang kailangang pagsamahin para makumpara sa laki nito. Walang sinabing malit na kumpanya nila laban dito. Parang batang sumunod lang siya sa binata hanggang sa VIP elevator. Napansin niya na yumukulang ang lahat ng empleyado. Mukhang takot pa. Masama siguro talagang ugali ni Axos. Mabait naman si Mrs. de la Cuesta. Napangiwi siya ng maalalang asawa nito. Mukhang kay Mr. Z ito naman ang aura at ugali. Miss Sandara, napaigtad siya sa gulat ng may lalaking sumulpot sa harapan niya. Namumula pang buong mukha nito habang nakatingin sa kanya. Nagbubukas sarap ang bibig nito sa gulat at mukhang mahihimatay pa. Ikaw nga, Miss Sandara! Wah! Akmang tatakbo nito palapit sa kanya nang humarang si Axos. Here's the ticket to Europe. Enjoy your vacation. Sumenya si Axos sa dalawang tauhan. Agad namang nahulaan ng lalaki ang naisiparating ng amo. Hinila ng dalawang lalaki si Morales na wala pa sa sarili. Sino siya, Axos? He's one of my employees. Nauna nitong pumasok sa loob. Have a seat. Minuwestra nitong upuan sa gilid sa may bandang pinto. Mukhang dito nakaupo ang assistant nito noon. Teka lang, Sir Axos. Sino magtitrain sa akin dito? Kumunot ang noo nito. Mukhang hindi nagustuhan ang sinabi niya. What? Ang sabi ko po, sino magtitrain sa akin dito? Hindi yan ang tinatanong ko, Sandara. Ang ibig kong sabihin, bakit mo ko tinatawag na sir? I mean, Axos is fine. Why sir now? Kasi magiging assistant mo ko. Alangan naman na tawagin kitang Axos lang sa harap ng lahat. Siyempre, kailangan kitang igalang bilang amo ko. Paliwanag niya. Nalukot ang mukha ni Axos pero hindi na nagsalita. Hinintay niyang utusan siya ng binata pero sumakit na lang ang pangupo niya ay hindi pa rin ito nag-uutos. Madali naman siyang makakash up lalo na sa malit at madaling trabaho kaya madali lang ang maging assistant nito. Are you hungry? Tanong nito pagsapit ng 11:30 ng tanghali. Wala pang 12:00, paalala niya. Tss, tumayo ito. Nagugutom na ako. Tumayo ka na. Kakain na tayo ngayon para mahaba-habang oras ng pag-uusap natin. Sumunod na lang siya kaya siya magtanong, amo niya ito ngayon Baka mapalayas na talaga siya kapag tatangat-tangat mo sisa pa siya. Napanganga siya nang dumating ang order nitong pagkain. Oo, mahilig siyang magluto pero hindi siya malakas kumain. This is too much, sir. Call me Axos, Sandara. Wala tayo sa loob ng opisina. Okay, sabi mo Nagulat siya nang alisin isa-isa ni Axos sa mga carrot sa mga putahing nakahain. Hindi mo gusto ang carrot? I like them. Tipid na sagot nito. Sa kanya napansin na sa plato na ng binatang lahat ng carrots. Bakit mo inalis? Because I know you don't like them. Nagulat man hindi ni Sandara nagpahalata.
Ibig sabihin ay napapansin ni Axos ang malilit na bagay na ginagawa niya. Pasimple kasi ang pag-alis niya sa Carrot kapag kumakain silang dalawa sa bahay. Napangiti siyang bigla. Ito naman ang nagulat nang lagyan niya ito ng karne ng walang taba. Napansin ko rin kasi na hindi ka kumakain ng taba o kahit balat ng manok. Pareho kayo ng daddy ko. Masyado kayong health conscious. Nang tumingin si Axos sa kanya na merong tipid ng ngiti sa labi ay napangiti na naman siya. Ayan, ngumiti ka na. Lalo ka tuloy gumwapo. Naku, Axos. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya na mabilao ka nito. Napansin niya ng pamumula ng tenga nito. May hinang napamura si Axos habang nakaiwas ng tingin. Shit, kailan pa siya natuwa sa papuri ng iba sa kanya? Ngayon lang yata. Pagkatapos kumain ay napansin ni Sandara ang pananahimik ni Axos. Sa tuwing titingin siya rito ay nag-iiwas kagad to ng tingin o kaya nabaling sa iba. Hindi kaya nito nagustuhan ang ginawa niyang paglagay ng karne sa plato nito kanina? Nakauwi na lang sila pero hindi pa rin ito kumikibo. Parang wala ito sa sariling ewan. Sandara, iha! Namilog ang kanyang mga mata nang makitang ina ni Axos. Masayang yumakap to sa kanya kaya gumanti rin siya ng yakap. Mrs. de la Cuesta, ang gaan ng pakiramdam para siyang nakatagpo ng pangalawang ina dahil sa ginang. Hindi lang siya niligtas nito, naging mabuti pa ito sa kanya, tinuring siyang parang kaanak. Masaya akong malamang na nandito ka na ulit, iha. Naku, sinasabi ko na nga ba, lalambot din ang anak kong iyan. Siya nga pala, tinuring tong lalaki nakatayo lang sa may bandang pinto. Siya nga pala si Ax, ang pangatlo sa mga anak ko. Hindi niya mapigilan na mapangiwi. Lahat ba ng anak ni Mrs. de la Cuesta ay kamukha ng asawa nito? Sa kamukha kasing idaran lang ni Axos ang mga to. Tinapik ni Camila si Sandarang mabasang nasa isip nito. Nako iha, hindi mo na itatanong, wala pang isang taon na agwat ng mga edad nila. Si Zovito kasi ang hilig akong romansahin. Muntik nang malaglag ang panga ni Sandara sa narinig. Romansa? Natutop niyang bibig kasabay ng malakas na pagsinok. Sobrang namumula ang pisngi niya sa sinabi ng ginang. May virgin mind, tili sa isip niya. Tss, si Ax na nga lang ang naririnig na matabil ng bunganga ng ina. Lumakad ito at pinuntahan na lamang si Axos sa kwarto nito kaysa makinig sa usapan ng dalawa. Hinila ni Camila si Sandara at dinala sa kusina. Alam kong pagod ka iha, pero dahil minsan lang ako dito ay samahan mo ko magluto para sa mga anak ko. Darating kasi silang lahat ngayon galing sa kanilang trabaho. Gusto nilang malaman kung sinong babaeng naibig kong sabihin. Gusto nilang malaman kung bakit nagbago si Axos. Habang nagluluto ay sinasabi niya rin sa ginang ang napansin. Tama ka, Mrs. de la Cuesta. Napansin ko talaga na may kakaiba kay Axos. Napahawak siya sa baba saglit sa biglang pumitik sa hangin. Bigla siyang bumait ng mga 20%. Malakas na tumawa ang ginang. Bumait pa siya sa lagay na yan, iha? Ano bang ugali niya noon? Tanong nito na nakangisi na. Napakamot siya sa pisngi. Nakakahiya naman kung sasabihin niya ang totoo. Nabasa naman kagad ni Camilang nasa isip ng dalaga. Huwag ka nang mahiya, iha. Kahit nasabihin mo pang lahat ng masasamang salita sa anak ko, hindi ako magagalit. Wala kasing matino sa kanila. Natawa na lang din ang dalaga. So, ano nga ulit ang tingin mo kay Axos noon bukod sa gwapo siya? Napangiwi si Sandara habang inaalala ang masungit at hindi magandang ugali ng binata. Basta hindi siya mabait nung nagkakilala kami. Palaging nakabusangot ang mukha niya at parang palaging galit. Saka hindi lang po yun, mapagduda na siya. Basta hindi talaga magandang ugali niya. Ngumiti ang ginang umas tamang sabihin na ito ay ngumisi habang napapailing na parang nanunodyo. Muntik mabitawan ni Sandarang hawak na bowl ng pagpihit niya, hindi lang si Axos ang nakita niya, kundi 4 na magkakamukhang mga lalaki at kabilang si Axos. Narinig mo ba yun anak? Hindi daw magandang ugali mo. Kaya ngayon magpakabait ka na para good shot ka kay Sandara. Sige, ikaw din, baka takbuhan ka niya. Sabi pa ni Camila sabay malakas na tawa. Napailing na lang sina Senon at Ax. Maliban kay Sander na humalakhak ng tawa, napalunok si Sandara at mabilis na nagtago sa likuran ng ina ni Axos. Paano'y napakadilim na mukha ng binata. Mukhang bad mood yata dahil sa sinabi niya. Si Mrs. de la Cuesta naman kasi pahamak, isip-isip ng dalaga. Dahil pambihira lamang magsama-sama ng buo ang pamilya, ay nagmistulang may handaan sa hapag. Iha, tulungan mo kong lagyan na sila ng mga to. Inabot ni Camila sa dalagang bandehado na may laman. Pakilagyan ng mga plato ng mga boys dahil may kukunin pa ako sa kusina. Kahit maraming kasambahay, hindi na nagpatulong pang ginang. Minsan lang ang pagsama-sama ng mga anak kaya siya na ang nag-asikaso sa mga to. Dahil wala pang mag-amang Sovito, Senon at Ax, sa mga upuan nito ay hindi na ilang si Sandarang lagyan
Nang napakalaking beef ball ang plato nila. Thanks Sandara, nakangiting pasalamat ni Sander na lagyan niya ang plato nito. Nabanggit ni Mrs. De La Cuesta na ang recipe at lutong ito'y paborito ng mga anak nito at nadala yun hanggang sa pagbibinata. Na matikman niya ay masasabi niyang masarap nga naman talaga. Balang araw ay ituturo ko ang pagluluto nito sa iyo Sandara. Malakas kasing kutob ko na, kailanganin mo itong matutunan. Yan ang sinabi sa kanya ng kanina ng ginang. Napalunok ng laway si Sandara nang tumapat siya kay Axus. Naalala niya na hindi siya nito pinansin simula bumalik sila galing ng restaurant. Baka magalit na naman ito sa kanya. Kumunot ang noon ni Axus na hindi siya lagyan ni Sandara sa kanyang plato. Nang mapansin naman ni Sander ang pag-iiba ng mood ng binati, tawa-tawa patong nangaasar. Sandara, bigyan mo ko pwede ba? Lalong nalukot ang mukha ni Axus nang nakangiti pang nilagyan ng dalaga ang plato nito. Hindi ka lang maganda Sandara, mabait ka pa. Sumulya pa si Sander kay Axos at ngumisi, kaya lalo nagintang ulo ni Axos at hindi na nakapagpigil. What about me? Bakit siya lang binibigyan mo at ako hindi? Napangiwi si Sandar at dali-daling nilagyan ng plato nito. Sorry Axos, akala ko kasi ayaw mo. Tss, ayaw? Paano mo malalaman kung hindi nagtatanong? Inis na tulad ng binata, napatango si Sandara. Sa bagay, tama si Axos. Baka nagkamali lang siya ng hinala kanina na nagalit ito sa paglalagay ng pagkain sa plato niya. Maingat niyang inilapag ang bandehado sa mesa at nilagay ang kama sa tuhod para bulungan si Axus. Kung ganun bakit? Parang galit ka kanina. Ang lakas ng tawa ni Sander na malaglag si Axus sa upuan. Nakaawang ang labi nito habang nakahawak pa sa tenga at parang nahihiya. O namumutla? Don't come close to me Sandara. Masyado kang malapit. Galit na asik nito kaya napatayo siya ng tuwid. Nagmamadaling tumayo si Axos at tumakbo palayo habang nakatakip ang kamay sa pagitan ng hita. Teka, pangupo nitong tumama kanina sa lapag. Bakit sa pagitan ng hita ito nakahawak? Napakamot siya sa ulo. Naalala niyang ganito rin si Jordan kapag binubulungan niya noon. Shit, ilang beses na pamura si Axos habang nagpupush up sa kwarto. Si Sandara masyadong malapit kanina. Bigla tuloy na buhay ang hindi dapat tumayo. Mukhang kailangan ko nang gumawa ng paraan para mapasakin ka, Sandara. Aagahan ko na kaysa maagaw ka pa ng iba. Napangisi si Axus. Sa ngayon, kailangan niya na munang tapusin ang larong sinimulan ng kapatid nito. Pagbabayarin niya ang mga ito sa ginawa kay Sandara. Nilabas niya ang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pamilya ng dalaga. Oras na para magbayad kayo. Samantalang nakangiting sumisimsim ng Diyos si Allison habang binabasa at inaaral ang report tungkol sa kumpanya ng mga kuwangko. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi niya. Sa tuwing nababasa niya kung gaano kalaking perang makukuha nilang mag-ina, ay parang baliw na tumatawa siyang mag-isa. Una si Jordan. Ngayon naman ang yaman ng mga kawangko. Wala na talagang makakapigil sa kanila. Umupo si Alma sa tabi ng anak. Mabuti na lamang at nariyan si attorney para sabihin sa atin ang plano ni Sandro. Mabuti naman at natauhan ng matandang iyon. Akala ko hindi pa rin niya ipapamana sa atin ang kayamanan niya. Pero tingnan mo nga naman, sa atin pa rin ang bagsak ng lahat dahil wala siyang mapagpipilian. Dahil nasa business trip ngayon si Jordan ay magagawang mag-inom ni Allison at pagpakasawa sa alak. Ang alam kasi ng asawa ay buntis siya. Tama, ang alam ni Jordan ay buntis siya kaya siya nito pinakasalan. Sa bar na pinag-inuman nito ay may inutusan siyang tao na lagyan ng drogang inumin nito. Napaniwala niyang lalaki na may nangyari sa kanila at siya ay nagdadalang tao. At syempre, likas sa pamilya ng binata ang may paninindigan kaya siya nito pinanagutan kahit laban sa loob. Nagulat din ang ama ni Sandara pero wala itong nagawa kung hindi tanggapin ang nangyari sa kanila. Samantala, si Julia ang may edad na personal nurse ni Sandro ay tahimik na nakikinig sa pinag-usapan ng mag-ina. Galit at gigil ang kanyang nadarama sa mag-ina. Kailangan niya itong masabi sa kanyang among si Sandro sa lalong madaling panahon. Sa isang sikat na restaurant, magkasamang mayabang na pumasok sina Allison at Alma. Ma'am, sorry po pero buong restaurant ay naka-reserve na sa iba. Magandang hayag ng manager. Tumaas ang kilay ni Alma. Hindi nagustuhan ang sinabi ng lalaki. Naka-reserve pero walang sign na labas na naka-reserve to sa iba. Kung ganun malinin niyo ito at hindi sa aming mag-ina. Nilibot ng ginang ang lugar. Ang restaurant na dinadayo ng mga mayayaman. Gusto niyang kumain dito kasama ang anak. Kakain kami dito sa ayaw at sa gusto niyo. Pero ma'am, bingi ka ba? Asik at malditang putol ni Allison sa manager. Narinig mo naman ang sinabi ng mami ko hindi ba? Hindi kami aalis dito dahil ang pagkakamali niyong nangyari. Kaya handaan niyo kami ng makakain ngayon din. Kinuha niyang mamahaling bag na kakabili lang at kinuha ditong wallet at dumukot ang lilibuhin. O yan, tip ko sa'yo.
Mayabang ni hinagis ni Allison ng pera sa mukha ng manager. May tip ka na, siguro naman kikilos ka na. Magalang na yumuko ang manager. Nasa boses pa rin ang hinahon upang hindi lalong lumaki ang gulo. Natatakot na baka siya pa ang matanggalan ng trabaho. Pasensya na pero hindi talaga pwede. Lalong uminit ang ulo ng mag-ina sa matigas na pagtanggi ng manager. Ano ba? Binigyan ka na ng pera, umaayaw ka pa? Nagugutom na kami ng mami ko. My God! Ang lahat ng empleyado na sabing restaurant ay biglang yumukod bilang pagbigay galang sa taong dumating. Nasa mukhang ka ba? Hindi dahil sa dalawang babae, kung hindi dahil sa taong nakatayo sa likuran na mag-ina. Mr. Z, humihingi kami ng pasensya. Halos manginig ang tuhod ng lahat ng naroon. Hindi magawang mag-angat ng tingin dahil sa takot na makasalubong ng tingin ng kanilang dominanteng negosyante. Sige na, kalat ka rin sila palabas. Utos ng manager sa mga bodyguards, kung hindi madalang dalawang maltitang babae sa pakiusap, mabuting ipatapon sila palabas. Samantala, nanginginig sina Alma at Allison. Sila'y napatulala pa habang nag-uusap ang kanilang mata. Ang takot nila'y mas lalong lumala pa nang makitang maraming armadong kalalakihan sa labas na naturang restaurant. Wari naghihintay sa paglabas ng kanilang amo. Nakilala nila si Jovito de la Cuesta, o mas kilala na Mr. Z, ang isa sa kinatatakutang pamilya sa buong bansa. Nanginginig na tumayo si Alma na makabawi. Hinila niya si Allison na wala pa sa sarili. Totoo ba na nakita natin siya, Mommy? Halika na, tumayo ka na dyan bago pa tayo mapag-initan at balikan. Ah! Hiyaw ni Alma sa gulat na biglang pagdating ng isang mamahaling sasakyan. Akala niya masasagasaan na sila. Bumaba isang magandang maedad na babae. Nanlaki na naman ang mata ng dalawa. Agad nakilala si Camila, ang asawa ng lalaki sa loob. Samantalang tumigil si Camila sa pagpasok sa loob kung nasa ng asawa niyang naghihintay. Nilingon niya ang dalawang babaeng nanginginig sa kanyang pinagparkingan. Nabigla naman sina Alma at Allison nang ngitian sila ng babae. Pakiramdam nila ay nakuha nilang awa nito. Pero ang ngiti nito biglang naging ngisi. Nakakatakot, parang may ibig sabihin. Sayang at hindi ko pa kayo nasagasaan, pero ayos lang. Magkikita pa naman tayo at magkukuros ang landas natin sa susunod. Sumeryosong mukha ni Camila, tandaan niyang mukha ng dalawang babae na ito. Itong nasa report na nabasa niya tungkol kay Sandara. Umalis na kayo, hindi masaing laro kung mamamatay agad kayo. Kung nakakatakot si Mr. Z, ganun din ang asawa nito. Dali-daling umalis sa lugar sina Alma at Allison. Takot na takot. Anong ginawa nila sa babae? Bakit parang galit na galit ito? Yes, love. Do it. Tumango-tango si Axos at pagkaraan ng ilang sandali ngumisito. The big share, the better. Gusto kong magugulat sila at malalaman na lang na lahat ng pinaghirapan nila ay napunta sa wala. Kung titingnan ay parang abala si Sandara sa pagsusort ng mga papeles na nasa mesa pero ang totoo ay nakikinig siya sa usapan ni Axos sa tinatawag nitong love. Love! Kung ganun hindi totoo na wala itong nobya. Napahawak siya sa baba. Mukhang naglilihim si Axos sa pamilya. Napaiwas siya ng tingin nang makitang tumingin ito sa kanya. Sa bagay, may nobya man ito o wala na siya doon. Lalaki ito't binata naman. Natural na magkagusto to sa isang babae. Sandara, let's go. May pupuntahan tayo. Sige sir. Nagtatakang tumingin siya dito nang dahil siya nito sa isang department store. Pumili ka ng mga personal mong gamit, yung magkakasya sa loob ng isang linggo. Pero kung dadamihan mo't gustong ubusin ng lahat ng nandito ay walang problema. Choose what you want. I will buy it for you. Matagal-tagal na rin kasi simula nang makamibini siya ng marami. Nung nasa kanila pa kasi siya ay palaging sumasama si Allison sa kanya sa pamimili. Wala itong ginawa ko hindi bili ng gusto at ipabuhat sa kanya. Kaya ang ending wala siyang nabibili para sa sarili. Kailan niya na-realize na hindi naman talaga niya gustong kasama ang babaeng yun. Gusto lang siya nitong pahirapan nang hindi niya nahahalata. Hindi ba nakakahiya? Aniya pero sa loob-loob niya ay na-excite siya. Nang tumango si Axos ay tumalikod siya para itagong malaking ngiti sa labi. Ilan lang kasi ang mga gamit niya. Salit-salitan pang sinusuot niya. Ang sabi kasi ni Mrs. De La Cuesta, mas exciting kung siyang bibili sa'yo. Ito kaya ang ibig sabihin ng ginang? Nahulaan itong bibilan siya ng gamit ng anak nito? Hindi mapigilan ni Axos ang mapangiti habang nakasunod saan man punta si Sandara. Bawat madaanan nitong mga bestida ay sinusukat. Umiikot pa sa salamin na parang isang prinsesa. Axos, tingnan mo to. Bagay ba sa akin? Sunod-sunod siyang napaubo na lumabas si Sandarang naka-two-piece bikini. Dahil likas ang pagiging swimmer nito, hindi nito ikinakahiyang magsuot ng ganito maski sa public. Walang kapintasan ng katawan ng dalaga. Napakaganda at kaakit-akit to. Agad na tumalikod si Axos kay Sandara upang itagong namumulang mukha at tenga. Tss,
Mabuti na lang at kanya ang buong gusaling ito at pinasara ito ngayon upang walang taong makakaistorbo sa lakad nila. Gusto niya kasing masolong dalaga. Axus, ito pa, tingnan mo kung bagay ba sa akin. Tumakbo si Sandara sa harapan ni Axus, pero natigilan na mapansin na sobra tong namumulat parang hindi mapakali. May sakit ka ba? O wala, sige na, magsukat ka na. Hihintayin kita doon. Ano? Wag na muna. Pinakita niyang suot at umikot sa harap ng binata. Tulungan mo na muna ako mag-check ng mga swimsuits. Ang daming magaganda, hindi ko makapili eh. Hirap na lumunok si Axus. My God, kung gusto mong piliin mo lahat ng makita mo. Sinabi ko naman sa'yo hindi ba? Ako ang bahala. Saka lahat naman ng yan ay siguradong bagay sa'yo. Shit, baka hindi na siya makapagpigil kapag itong si Sandaray lumapit pa sa kanya. Muntik mawala ng lakas ang tuhod ni Axus nang kumalas ang isang tali sa suot ni Sandarang bra. Ay, sorry, muntik na. Maagap na nasalo ng dalagang tali tumatawang bumalik pa sa pagpili. Sir, agad na naglapitan ng mga tauhan ni Axus sa kanyang nanlalambot ang tuhod niya at tuluyang nawala ng lakas. Habang si Sandari nakatalikod at kakanta-kanta pa, ang mga tauhan naman ay hindi tumitingin sa dalaga, iwas na iwas sa takot na madukutan ng mata. Kilala nilang amo nila. Bukod sa matalas ang pandama, mabilis ang mga mata nito. Walang kawala ang sumuway o manggago dito. Grabe, ang dami. Katulad ng sinabi ni Axus, binili niya lahat ng gusto niya. Pabango, mga dresses, flat shoes, rubber shoes, bra, mga underwear at napakaraming swimsuits. Magbabayad na lang siya sa susunod kapag nagkapera na siya. Nang makasakay na sila sa sasakyan ay napansin niyang nakapikit si Axus habang nakasandal. Palagi talaga niya ay masama ang pakiramdam ng binata. Hindi na siya nagtakang hindi na sila sa Z-building pumunta at dumiretso na sa villa. Inagaw niya ang mga paper bag na dinala ni Axus. Ako na Axus, hindi ka pwedeng magbuhat pa kalalong sumamang pakiramdam mo. Hinila nito pabalik ang mga to. Kaya hinila niya ulit iyon. Ako na sabi eh. Sino nagsabing may sakit ako? Kunot nung tanong nito. Napansin ko lang, tinuro niyang mukha nito. Kanina kasi namumulak at parang namamawis. Teka, wala kang sakit? Hinila nito ang mga paper bag bago sumagot. Wala nga, ang kulit mo. Dahil hindi maawat, inayaan niya si Axus. Sa kwarto niya lahat dinala ni Axus sa mga paper bag pero bago ito umalis ay hinabol niya. Sandali, inabot niya dito ang 2 paper bag. Tutal hinayaan mo kung bilhin ang gusto ko. Binilan din kita. Huwag kang mag-alala, makakabayad din ako sa iyo balang araw. Kumunot ang noo ni Axus bago sinilip naman ang paper bag. What is this? Ah, yan, mga swimming trunks. Masayang sagot ni Sandara, kinuha pa nitong mga ito sa loob ng paper bag at inunat-unat pa sa kanyang harapan. Binili ko para terno tayong dalawa. Pwede pa naman ako maglangoy sabi ng doktor kaya bumili ako ng mga swimsuits ko. Ano, ang gaganda ng kulay no? Axus, ayos ka lang ba? Tumalikod siya kaagad na sa dalaga. Buisit, nababakla na ba siya? May isip pa lang kasi niyang pareho silang nasuot, iniisip niya na kaagad na nakakouple swimsuit sila. Ayos lang ako. Napangisi siya nang may maisip na kalokohan. Hindi ako marunong lumangoy, handa ka bang turuan ako? Nang tumango ang dalagi napangisi si Axus. Boss, ayaw namin. Tanggi ng isang lalaki pero na makitang madilim na nakakasindak na tingin ni Axus ay napalunok silang lahat bigla. Do it, kailangan ko umarte. Kinabukasan, Ma'am Sandara, si Sir Axus, masamang lagay niya. Tarantang tumayo si Sandara tinungong kwarto ng binata. Wala dyan si Sir Ma'am, nandun siya sa loob ng sasakyan. Kailangan niyang madala sa ospital. Diyos ko. Ganun na lang ang awa niya sa binata na makitang pasa at bugbog ng katawan nito. Anong nangyari sa'yo?